Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 8, talatang 38 hanggang 39. Ito ang sinasabi. Ang lalaking nilabasan ng mga demonyo ay nagsusumamo sa kanya na makasama sa kanya. Ngunit pinaalis siya ni Jesus. Sinabi sa kanya, "Bumalik ka sa iyong bahay. Isalaysay mo ang lahat ng ginawa sa iyo ng Diyos." At umalis siya na inihahayag sa buong lungsod ang lahat ng ginawa ni Jesus sa kanya. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw o Diyos ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mabuhay na kami iyong binigyan ng magandang kapahingahan. Salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Diyos, patuloy kong ininalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, Ama. Abutin mo ang kanilang mga karamdaman upang ito'y gumaling, magkaroon ng kagalingan. Patuloy mo silang hawakan, O Diyos, upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin ding ininalapis sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mga matatanda, ang mga senior citizen, Panginoon, na nangangailangan din ng pangkalinga dahil sila po ay mga matatanda na. Tatanda na po kami, Panginoon. Kami po iyong ingatan. Ilayo mo sa anumang mga karamdaman, Panginoon. Lalong-lalo na, O Diyos, sa panahon ngayon na umuulan. Ilayo mo kami sa mga aksidente, Panginoon, ng mga matatanda. Lord, patuloy ka naming pinupuri dahil sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan sa araw-araw at proteksyon sa aming mga buhay, Panginoon. Amin din ininalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin nagtatrabaho sa ibang bansa, sa Israel, sa Middle East, Lord. Lord, ingatan mo ang aming mga kaibigan ito. Nagtitiis sila sa malayong lugar. Nagtitiis sila mapalayo sa kanilang pamilya upang mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan ng Diyos, lalong-lalo na may kaguluhan sa bandang Middle East. Nagkakaroon ng giyera. Lord, proteksyonan mo ang iyong mga anak sa lugar kung saan may giyera, Panginoon. Hindi pagkakaunawaan, Lord.
ikaw ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila ng proteksyon doon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin ininilapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsisihanda upang pumasok sa kanyang mga trabaho. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Kung nagbabiyahe man sila, nagdadrive ng kanilang mga sasakyan, tulungan mo sila, O Diyos, na makarating ng maluwalhati sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy ko rin hinihiling sa inyo na ikaw ang siyang manguna sa bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapanatagan, kapayapaan sa aming mga buhay. Panginoon Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, na may makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanapbuhay. Patuloy ko rin tinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga estudyante, ang nagsisipag-aral. Naghahanda sila ngayon upang pumasok sa kanilang paaralan. Tulungan mo po sila, O Diyos. Patuloy mo po silang gabayan, pagpalain, at makaroon sila ng buhay na may kapanatagan dahil sa aming Diyos na tagapagligtas na siyang nagbibigay sa amin ng kapanatagan, kapayapaan ng aming mga puso. Maging ang mga guro, Panginoon, na nagtuturo, pagpalain mo po ang mga gurong ito na patuloy silang maghubog ng mga values ng mga kabataan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, O Diyos, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Gayon din po ang magsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa kanila ng pagmamahalan sa bawat oras ng kanilang pagsasama, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Pinagaling ni Jesus ang inaalihan ng demonyo. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayon umaga, mga kaibigan. Ang ating teksto ay tungkol sa kung paano pinalaya ni Jesus ang isang lalaki mula sa paulit-ulit na ginagawang pagpapahirap ng mga masasamang espiritu na sa kanya ay sumanib. Ang lalaking ito'y naging hiwalay sa lipunang kanyang kinabibilangan dahil sa masamang puwersa na lumuluko sa kanya. Ang masasamang espiritu na nasa kanyang katauhan ang naging dahilan para siya ay mawalay sa kanyang mga mahal sa buhay at mismong sa kanyang lipunan na kinabibilangan. Maaaring mahabang panahon naninirahan ang lalaking ito sa sementeryo sapagkat walang nagbigay ng panahon at oras upang siya ay kalingain at pagmamalasikitan. Katunayan, mga kaibigan, sinasabi sa ating teksto, siya ay itinali ng mga ito ng tanikalang bakal at maaaring ikinukulong din siya upang hindi makapanakit ng ibang tao. Spiritually at physically,
Ang lalaking ito'y nakagapos at nangangailangan siya'y mapalaya mula sa mga puwersang naggagapos sa kanya. Mapalad ang lalaking ito, mga kaibigan. Bakit kamo siya mapalad? Sapagkat kinatagpo niya ni Jesus sa tamang panahon at pagkakataon. Sa pagtatagpo nila ni Jesus, nagkaroon siya ng isang buhay na pag-asa na makalaya mula sa tanikalang nakagapos sa kanya. Pinalaya ni Jesus ang lalaking ito. Nilagot ni Jesus ang mga tanikalang naggagapos sa kanya. Ito man ay tanikalang mula sa tao o tanikalang mula sa masasamang espiritu. Sinasabi ng ating talata, nakita nila ang taong inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito sa paanan ni Jesus, nakadamit at matino na ang isip. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Ang pagpapalayas ng masamang espiritu ni Jesus sa mga taong inalihan ito ay bahagi ng kanyang ministeryo o paglilingkod na nauugnay sa pagpapagaling. May 3 ministry si Jesus na siyang ating sinusundan o isinakatuparan, mga kaibigan. At ang mga ito ay ang pagtuturo, no? Teaching, preaching, and healing. Ang mga ito ang buod ng ating ministeryo o paglilingkod sa ating komunidad at maging sa bayan ng Diyos. Si Jesus ang ating dakilang huwaran sa paglilingkod, mga kaibigan. Si Jesus ang ating model sa ating paglilingkod. Sa kanyang paglilingkod, pagmiministeryo, ang lahat ay kanyang tinatanggap. No, lahat tinatanggap niya. Wala isa man siyang itinataboy. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Ayon sa Juan, Kabanata 6, talatang 37. Lahat ng lumalapit ay buong pagmamahal niyang niyayakap, pinagagaling, pinalalaya, tinuturuan, at binibigyan ng buhay na pag-asa. Kaya mga kaibigan, huwag tayong mabahala. Kung tayo man ay nakagapos sa karamdaman, kung tayo may ay nakagapos sa malaking utang, kung tayo man ay nakagapos sa kahirapan, mga kaibigan, lumapit lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yakapin natin ang ating Panginoon, ang ating pananampalataya. Para tayo'y mabibigyan niya ng buhay na pag-asa. May pag-asa pa ang lahat, kaibigan. Huwag tayong malungkot. Lumapit ka kay Jesus upang siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at pag-asa sa ating mga buhay. Sa lipon ng ating ginagalawan ay may iba't ibang taong nakagapos ang buhay, di man literal, at ito'y masasalamin natin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sila yung mga taong nasa laylayan ng lipunan na sa tingin ng ilan ay walang halaga, walang silbi, at hindi bahagi ng lipunan. Subalit mga kaibigan, ang katotohanan
Ang mga taong sa tingin ng ilan ay walang halaga, walang silbi, at hindi bahagi ng lipunan ay napakahalaga para sa Panginoong Hesukristo. Naririto sila sapagkat ang nais ng Panginoon ay atin silang abutin. Ipadama ang pagmamahal ng Diyos at paglingkuran sila tulad ng paglilingkod ni Jesus sa mga tao. Tayo ang mga kinatawan ni Kristo, mga kaibigan, na aabot sa kanilang mga kamay. Tayong mga mananampalataya, tayong mga lingkod ng Diyos ay aabot sa kanilang mga kamay. Lalong-lalo na yung mga hindi pa mananampalataya, hindi pa Kristiyano. May mga karamdaman, no? Gagamot sa puso nilang sugatan at magbibigay ng kapahingahan sa napapagal nilang buhay dahil sa mga pang-araw-araw na pasanin. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ayon sa Mateo 5, talatang 16, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Ito'y makikita sa Pilipos, Kabanata 2, talatang 14 hanggang 15. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ikaw, Diyos, ang nagbibigay sa amin ng kapahingahan, kapayapaan sa aming puso, ng pusong napapagal. Kapag kami ay nahihirapan, Panginoon, nalulumbay dahil sa kahirapan, kami po ay patuloy. Kami po ay lumalapit sa inyo. Dahil ang pangako mo, Diyos, ay bibigyan mo kami ng kapahingahan ang lahat ng napapagal. Lord, maraming salamat. Panginoon, naway matutunan namin na magpasalamat sa inyong mga pagpapala na ibinigay ninyo. Ito man ay malaki o maliit, ang importante, Panginoon, ang pagpapalang aming nakamtan ay ito'y galing sa inyo. Panginoong Diyos, sa iyo ang aming pag-asa at ang aming pagtitiis ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan ng banal mong Espiritu. Panginoong Diyos, patuloy naming ipinapanalangin ang aming mga kaibigan na nililigaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos na tagapagligtas, na iyong inaalok sa kanila ang pagbabagong buhay upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at ilingap sa iyo ang iyong mukha. Bigyan ka ng kapayapaan. Amen.